Lithium battery review tayo o lithium or Life PO4 battery review. So, nagpaandar tayo ng nagpaandar na e-bike at ito, pinuntahan natin itong mga tropa para pakainin sila. Ayan, yan yung tatay ko, papakainin yung mga tropa. Maraming nagpapakain sa mga tropa na yan, pero basta maraming nagpapakain dyan yung iba, dumadayo pa para pakainin itong mga tropang to. I-review natin itong battery na lithium. Habang umiikot tayo, hanapin natin yung mga tropa dito. So maganda ba yung lithium o Life PO4 na battery? Siyempre maganda. Ano ba yung mga nabago? Sobrang tulin niya. Unang-una, ramdam mo agad, sobrang tulin niya. Parang bago yung controller mo. Para ka nag-upgrade ng controller pag bumili ka ng lithium na battery, ang bilis ng e-bike mo. Kala mo talaga nag-upgrade ka ng motor o ng controller. Pero battery lang pinalitan mo. Ano pa ang susunod? Siyempre, mas matibay na yung battery mo. Kasi mas matagal ang buhay nitong lithium battery. At mas magaan pa tong lithium battery. And inuuna natin yung mga magaganda sa lithium battery. So matibay siya. Tapos yung lead acid hanggang 50% lang yon. Pwede mong gamitin sa battery. Ito hanggang 80% ng battery. Kaya lang may problema yun. Kaya lang mamaya may kita nyo. Pero doon muna tayo sa mga magaganda nga. So tutulin yung e-bike mo kasi malakas yung battery. Tapos napakagaan niya. 14 kilos lang to. Yung dati kong battery, 30 kilos. So kalahati. Yan, lagpas kalahati yung nawalang weight, parang nag-diet yung e-bike. Pumayat yung e-bike. Tapos makikita nyo, sobrang tulin, sobrang alog ng camera ng cellphone ko. Sobrang tulin yun, tapos yung tunog niya, makikita nyo. Maririnig nyo naman yung tunog ng ano niya, motor niya, ang lakas na talaga. Tapos yung mga dating nanay, ina-overtaken ng ako. Tapos pag nag-overtake sila, tumitingin pa, nagpag-eye contact pa. Hindi na nila ako ma-overtaken. Napakatulin na nito. Kahit na 800 watts lang tong e-bike na to. 500 watts nga lang to eh. 500 watts lang yung e-bike na to. Pero tumulin siya sobra. Hindi na maka-overtake yung mga dating mahilig mag-overtake sa akin. Yan. Lalo na pag mag-isa. Pag mag-isa lang, napakatulin. Delikado na nga siya lumiko dahil sobrang tulin niya. Kaya lang syempre may problema. Napakamahal nito yung battery na to. So yung price nito, andyan sa link ko. Dati mura lang to, biglang tumaas. Dapat last time pa ako bumili. Pero dahil gusto kong gumawa ng content pa ng mga lead acid na battery, bumili ako ng lead acid. Nakadalawang bili ako ng lead acid. Yung isa stock, yung pinakauna stock. Kasama na siya nung binili e-bike. Tapos bumili ako ng dalawang lead acid. At ito yung pangatlong battery na binili ko, lithium Life PO4 na battery. So dati nasa 15,000 lang tong battery na to. Yan, check nyo yung link ko para ma-update kayo sa price. So nasa ganun lang yung presyo niya dati, 15K. Tapos pag nagsisale siya, 13K. Pero pinalagpas ko nga yun, hindi ko muna binili. At ayun, after a year, kailangan ko na magpalit. Ayun na nga, tumaas na siya. Nagpas na siya ng 18K. Nagpas na siya ng 18,000 pesos. 18,200 na siya, mga gano'n na. Plus yung shipping pa, depende pa sa lugar niyo.
So, tumaas na siya ng todo talaga. Ayun. Sayang lang hindi ako nakabili nung less 5,000 pa siya. 13K pa siya pag sale. Eh, yung bumili ako ng sale na, nag-sale siya, nag 99 sale, hindi siya bumaba, hindi bumaba yung price niya. So, yun, yung unang-una, mahal na tong battery na to. Pero pwede kayong bumili ng mga build o yung repack o yung gawa lang ng mga pa-build lang. Pwede kayong magpagawa na gano'n para makamura o kaya kung gusto niyo talaga mura, kayo gumawa. So, gusto ko rin sana gumawa ng sarili kong battery, mag-assemble, kaya lang wala akong time. May online training ako. May online training ako. Kailangan ko mag-focus sa training. Kaya hindi ako makapag-build ng battery ko. Kaya bumili na lang ako. Ano pa? Ano pa ba? Bukod sa mahal to. At ito na susunod. Pag nalobat ka, siguradong magtutulak ka. Kasi may BMS nga to para protektahan niya yung battery ay kailangan niya mag-cut off. So, ika-cut off niya yung battery. Hindi katulad sa lead acid, pwede mo piliting gumapang pa uwi. Pilitin mo yung e-bike mo, gumapang pa uwi. Ito, magtutulak ka na talaga. Kasi ika-cut off nga siya ng BMS. Tapos yung binili ko, wala akong access sa BMS. Wala akong Bluetooth o ano. Hindi ko siya ma-access. Compare sa iba, pag nag-build ka, pwede ka bumili na may Bluetooth. Ikaw mag-set kung at anong percentage mo siya gusto mag-cut off. Pwede nyo gawin yun, i-customize. Pero yung battery ko, pwede ko naman gawin yun, pero papalitan ko yung BMS. Gagastos pa ako, magkano din yung BMS kapag gagawin ko yun. Tapos ito pa pong specific na battery ko, hindi siya yung cylindrical type. Yung itsura nito, nung nakita ko siya, may nakita kong video nito, binuksan niya yung ganitong e-bike battery o ganitong battery. Ang itsura niya yung parang sa cellphone na madaming ganun. Parang cellphone battery siya na mas malaki lang. Parang kasing laki siya ng mga cellphone na ganun, na madami siya. So, ganun yung laman niya. Tapos nga may balancer siya sa loob na Lito Kala din yung brand ng balancer niya. So, may sasakyan kami na lithium din. Yun ay 3 years pa lang. Pero sa ano yun? Sa kotse. Iba naman kasi sa kotse. Hindi naman siya continuous na nagde-drain. Kailangan niya lang yung battery kapag nag-start. So, mas matibay siya talaga doon. Pero bilad yun sa araw. Bilad yun sa araw. Dahil hindi ko siya sinisilong. So, bilad siya sa araw. Okay naman siya. Yung laman naman nun, cylindrical yung nasa loob nun. May BMS din yun. So, yun yung lithium ko na sa sasakyan. 3 years na. Tapos may isang lithium pa ako yung sa solar. Ayun, wala pang 1 year. Tapos itong pangatlo ay sa e-bike nga. Yung sa solar sa bahay. Pareho lang ng voltahe nito. Kaya lang, yung AH, mas mababa to. Ano lang to? 30 AH lang to nabili ko. So, pwede pa kayong bumili ng mas malaking battery kung sa mga rebuild o yung mga custom. So, maraming options. At meron na rin mga ganitong branded o yung mga buo na, isasalpak mo na may brand. Tulad nito, may brand. Link nga, nandiyan sa description. Kung gusto nyo ng ganito na lang,
isasalpak nyo na lang. Battery na lang, ay charger na lang bibili nyo. Kasi walang free charger to. 48 volts tong sa e-bike namin, yung battery niya. Ano pa bang masasabi ko sa battery nito? Yun lang naman ang pangit sa kanya, mahal. Tapos, yun, pag nalobat, cut off nga agad. So, ang gagawin namin, yung luma naming battery lead acid, gagawing reserva, nalagay na sa likod. So, magdadagdag kami ng wire, saka switch, transfer switch. So, gagawa ko rin syempre ng video yun. Pag nagawa na, upload ko rin syempre. So, ayun ang masasabi ko. Dalawa lang hindi maganda dito, yung presyo niya. Saka yung pagpatay niya. Saka yung pag-apoy nito, syempre, lithium siya. Malakas siya talagang umapoy. Pero hindi ko alam sa lead acid kung paano masunog. So, ayun. Hindi ko pa alam sa lead acid. Pero sa lithium, delikado siya pag nabubutas. Yun lang ang hindi maganda sa delivery nito. May foam siya pero wala siyang cover na katulad sa pag bumili ka na sa solar battery kasi may board pa siya, nasa plywood pa siya. Tapos may foam. Ito, dineliver foam lang. Walang matigas sa labas. Kasi yun ang delikado sa kanya yung mga matusok yung battery sa loob. Aapoy. Ayun, yung pangit sa packaging nung dumating tong battery nga. Delikado siya sa pag nabutas, pag natusok. So, yung battery life niya, sobrang tagal to. Tignan natin, nire-review ko naman kung hanggang kailan tatagal tong battery na to bago siya masira. At ayan na nga, nalobat siya. Pabalikan sana natin tropang mga aso kanina kasi hindi natin nabigay lahat. Tapos nakita natin, andun na sila uli. Pero nung pupuntahan natin sila, wala na. Kailangan na magtulak. So, ayan, ang pangit dito. Talaga magtutulak ka, biglaan na siya mag-beep, beeping sound. So, kailangan nyo magpalagay ng voltmeter. Palagay kayo ng voltmeter kung yung e-bike nyo katulad sa amin na luma. Wala siyang voltmeter. So, kailangan, palalagyan ko pa to ng voltmeter. Siyempre, gagawa ko ng vlog yun pag may voltmeter na siya. So, lalagyan siya ng voltmeter para alam namin kung malapit na siya mamatay. Para hindi na siya mag-beep, beep, beep sound, tas wala na. Hindi na siya andar. Pero ilalagay din namin yung lubang lead acid niya as a reserve. So, hanggang dito na itong video na to. Abangan nyo na lang yung susunod na review. Like, comment, share, subscribe. Bye-bye.